Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Para tayo ay patuloy na lumago at mapagpala ng mga salita ng buhay, ang bawat isa po ay inaaniyahang magbasa ng 3 kapitulo mula sa ating mga Biblia kada araw. Kung paanong atin pong pinapakain ang ating mga katawan, atin din pong pakainin 3 beses sa isang araw ang ating espiritu. Narito po ang ating reading schedule para sa linggong ito. I felt the weight of emptiness this world could not relieve. My heart was filled with poverty that no one else could see, until I found the sweet restoring stream that changed my life. He called to me, come and drink, and my need was satisfied. My God will always be enough for the longings of my soul. He alone can fill my cup until my spirit overflows. From a well of living water, He renews me with His love. My God will always be enough. Tomorrow I could rise to find that everything has changed. This way of faith could take me to some unexpected place, but in all the twists and turns of life,
God be the glory po. Good evening to everyone, especially to all Blessed Hope Baptist Church of Valenzuela. Maraming salamat sa salita ng buhay na kung saan ako po ay may pagkakataon na makaisa at makabahagi po ng biyaya ng Diyos na ako po ay makapagbigay nawa ng pagpapala mula sa ating Panginoon na ako'y tunay na gamitin ng Diyos sa gabing ito. Salamat po sa inyong mahal na pastor na napakabuti at laging may magandang puso na kaya mahal na mahal ni Ate Maria at ng kanyang pamilya. Maraming salamat din kay Pastor Eric na siyang aking manugang, na gwapong-gwapong mahal na mahal ng aking anak na si Esmeline. Purihin ng Diyos, my Blessed Hope Baptist Church of Valenzuela. Kayo po ay sabay na sabay sa inyong pangalan na tinaguriang Blessed Hope. Nawawag kayo magbago hanggang dumating ang ating Panginoon para sa ating lahat. Ang mensahe na aking ibabahagi sa inyo ay kung saan ano po ang dapat at nararapat nating gawin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pinili ng Diyos sa mundong ibabaw na ito. At habang tayo nabubuhay at habang tayo naglilingkod sa Diyos, ano po ang nararapat nating gawin? Nandito po, nasasaad mula sa salita ng Diyos ang ating pag-aaralan tonight. At ang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 5, ito po ang sabi, "And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear, in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of a Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God." The title of our message tonight ay "Quench Not, Grieve Not." Praise the Lord for that. Let's bow our heads and close our eyes. Dear Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa inyo sa gabing ito na siyang ako ay binigyan niyo ng pagkakataon na muli na mapagbigay, makapagbahagi ng salita ninyo. Tunay nga pong gamitin ninyo ako bilang isang daluyan ng iyong biyaya at pagpapala sa lahat ng tagapakinig, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng dyan sa kanya-kanyang tahanan at saan man sila naroroon. Thank you so much, my dear Father. I commit everything to the hands and care. Please forgive us and cleanse us totally and wholly and fill us with the Holy Spirit. In Christ I pray. Amen and amen. Konting background lamang po, mapatid. Ang Corinthian Church ay supposed to be na napakasaganang gawain ng Diyos, isang iglesia ng Diyos na kung saan ay tinagari ang isa sa pinakamayaman na iglesia o church ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat sila po ay sentro ng economy. Bakit sila sentro ng economy? Dahil dalawa-dalawa po ang kanilang port area. Sila po ang dinadaanan ng mga negosyante na nasa barko, at sila ang talagang ika nga ay daanan at taluyan ng mga nangangalakal. Kaya nga po talagang sila ay supposed to be na mayaman at masagana pagdating sa larangan ng kayamanan at mga material na bagay. Pero ito po sa lahat ng church na kung saan
na si Apostle Paul na siya plant o nagtayo ng gawain dito, ang isa sa pinaka o dili kaya pinaka sakit sa ulo na naitayo, okay, naitayo ng ating Panginoon na gawain dyan ang Corinthian Church, okay? Dahil alaman na natin, dahil kapag iba't iba na ang samot-samo na ang mga tao at marami ng pera, ay nako, higit pa yan mga kapatid, sa pagkalimot na hindi nila kailangan ang Diyos sa buhay nila. Kaya po, maski sila ay naging Kristiyano, yung carnality, yung worldly system, kahit na sila ay nasa church, ay patuloy pa rin nag-uumapaw sa kanila. Bakit po? Sapagkat yung kanilang na natutunan sa labas ng iglesia ay bit-bit pa rin nila sa loob ng kanilang gawain ng Diyos. Kaya nga po, talagang ay nako, nandun na lahat yata mga kapatid. Nandyan na yung division, nandyan na yung incest, at nandyan na yung away-away. Nako, talaga namang sakit sa ulo. Ano po, no? Kaya itong si Apostle Paul ay sumulat at naniniwala siya na meron pong solusyon. At naku, talagang nung sinulat po ni Apostle Paul ang 1 Corinthians, ay talagang parang damang-dama ko at nakikita ko habang sumusulat si Apostle Paul, ay talagang iling siya ng iling. Bakit po? Sapagkat naku, talaga namang ang hirap yata, no? Ang hirap yata. Ika nga, kung meron kang anak na suwail at sakit sa ulo, ay talagang napakahirap po na mabuhay. Ano po, no? At ito nga po, salamat sa Panginoon, may 2 Corinthians, yon. Yung 2 Corinthians na sinulat ni Apostle Paul, tila yata nagbago. Okay? Nagbago yung mga Corinthian believers. Pero dito muna po tayo sa ating aralin, okay, na kung saan ang itinuturo ni Apostle Paul ay patungkol po sa quench not and grieve not. Ano po yon? Quench not and grieve not the Holy Spirit. Ano ibig sabihin po ng quench not? Ibig sabihin, ito po ay may kinalaman po sa tinatawag natin na doing po, okay? Doing po sa things that supposed to be doing good things for God and for men. Yan. Imbis na dapat gawin natin, tupdin natin yung mga buting gawa, ay hindi natin ginagawa. What we are doing is quenching the Holy Spirit. Meaning to say, the Holy Spirit is teaching us to do good and great things for God, but we are not doing. Yung grieving naman ay meron pong kinalaman ito about sinning against God. Okay? Nagkakasala laban sa Diyos. Para bang sin of omission and sin of commission. Alright? So, bago tayo tumuloy dyan, ay nais kong ibahagi sa inyo itong tatlong bagay muna. Bago tayo dadako pa sa iba. Unang-una, mga kapatid, okay? Unang-una po ay, it is nice when you speak, if you have great sayings, okay? When you speak, you have great sayings. Maganda po, okay? Maganda po na tayo ay magsalita na ika nga ay may mga magaganda tayong talinhaga o magagandang kasabihan. Napakaganda po niyan, hindi po masama yan, okay? Lalo kung ito ay kabubuti ng isang tao. Alright? Secondly, it is nice when you speak, you have great information. Hindi lamang mga tiyatawag natin na mga sayings, okay? Mga talinhaga o whatever. Praise the Lord for that. At kung tayo magsalita ay very informative, praise the Lord for that. Hindi rin po masama yan. And it's nice when you speak if you are a great speaker. Wow! Lalo kung you're speaking about God, I tell you, ay napakaganda yan. At naniniwala ako, mapatid, ay tinatawag natin na marami po na matutuwa sa ating tagapakinig. Pero tatandaan po natin,
dalawang klase lamang po ang nagiging resulta ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Una, yung tinatawag nating na-entertain lamang. At yung na-entertain, mapatid, ay tinatawag nating nothing has changed. Naaliw lamang, para bang nanood lamang ng telebisyon, nanood lamang ng Netflix, o nanood lamang ng mga kung ano mga palabas, na-entertain lamang. Pero their attitude, their behavior, their thinking, their heart, nothing has changed. I tell you this. Bakit po? Na-entertain lang. Pero tatandaan po natin, mapatid, may tinatawag na-edify at na-equip. Yun po ang tinatawag nating good result. Okay? Yung una, yung na-entertain, no result. Yung pangalawa, there was a good result. Yan po ang kailangan natin, mapatid. Na tayo ay hindi lamang na-entertain, tayo po ay na-equip at na-edify. Meaning to say, kumarga para bang baterya nung ating itong chinarge, kumarga, nakargahan po yung baterya. Okay? At yan ay, ika nga ay may nangyaring maganda for the betterment. Yan po ang ibig sabihin ng na-edify at na-equip, meaning to say, meron ng natutunan at meron pang magandang gagawin na kanyang natutunan mula sa kanyang pakikinig ng salita ng Diyos. Alright? So there you are. Sapagkat tandaan po natin how it will happen. How it will happen. It will happen only if we are filled by the Holy Spirit. Okay? Tandaan ninyo, great sayings are nothing without the Spirit of God. Yan po ang sabi ng Bible doon sa Zechariah chapter 4, verse 6. Then he answered and spake unto him, saying, This is a word unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Zechariah chapter 4, verse 6. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Tandaan ninyo, Holy Spirit must be always based upon if we are really filled by the Holy Spirit. Okay? Those are nothing, ang sayings, ang informations, and great speakings are nothing if there is no Spirit of God. At pangalawa, those are nothing without the power of the Holy Spirit of God. Tingnan ninyo, mapatid, anong sabi ni Apostle Paul sa chapter 4, verse 17? Not because I desire a gift, but I desire the fruit. Okay, yun po ang sabi doon sa tinatawag nating Philippians chapter 4, verse 17. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Yun po ang sabi ni Apostle Paul. Meron to pong maganda, oo, napakaganda ng inyong puso, lalo na sa larangan ng pagiging maayos at maganda na pagbibigay o pagkakaloob, sabi ni Apostle Paul sa kanya. Pero meron siyang higit na nais makita dyan. Ang gusto niya makita ay magkaroon po ng resulta yung kanyang mga pinagagawa sa mga Philippian believers. Alright? So doon pa lamang makikita natin ay yun ang nais niya ang makita at mangyari sa Corinthian believers. Hindi lamang po yun. Those are nothing to God without the filling of the Holy Spirit. Sayang lang po, mapatid, kung yung ating mga pinagagawa o mga sinasabi natin sa lahat ng uri na larangan ng ating pamumuhay araw-araw, if we are only doing this by our own flesh, meaning to say, tayo na ang gumagawa, tayo na ang nangunguna, tayo na ang magaling, hindi na ang Panginoon, those are nothing before God. Kaya nga kapatid,
kaming mga preachers, kaming mga pastors, when somebody telling us, I was blessed by the message of God, ano sasabihin namin? Coming from our heart with all sincerity. Ano dapat sabihin natin? For the glory of God, not for our own glory, mga patid. Okay? At yun po ang sinasabi rito sa Ephesians chapter 4, verse, ano pong sabi niyan? Ephesians 4, verse 17, ano po sabi? Ephesians chapter 5, Ephesians chapter 5, verse 18 and 19. Ano sabi? And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Yan po. Pag ikaw ay filled by the Holy Spirit, I tell you this. Sabi nga, top of the word of living. Yan, nandyan mo mararamdaman ang tuwa at saya ng pamumuhay at meron kang contentment in life and you are very, very satisfied with your life because you are filled by the Holy Spirit. Okay? Bakit po? Tingnan ninyo ang ating Panginoon ang sabi niya sa John chapter 6, tingnan niyo po, John chapter 6 verse 63, ang sabi niya ito. Okay? Sabi niya rito, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. But the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. When we are filled by the Spirit of God, okay, there is always life. Nagbibigay buhay. At ito ay isang malaking honor sa ating Panginoon if we are filled by the Holy Spirit. Ngayon, mga kapatid, as Christians, anong dapat nating gawin? Anong dapat nating gawin? Una, as Christians, before you pray, make it sure that you are filled by the Holy Spirit. Why? Your praying will not reach heaven if you are not filled by the Holy Spirit. Please, bring this always to your remembrance para hindi masayang ang ating prayer, and we believe much assuredly if we are filled by the Holy Spirit when we pray, the answer from heaven will be much guaranteed. Why? Because wala pong dadaig sa isang tao na filled by the Holy Spirit. Kaya nga, tama yung sinabi ng Bible sa book of James, the prayer of a righteous man availeth much. Okay? Bakit po? Sapagkat kahit ikaw lang ang nagpipray, subalit filled by the Holy Spirit, God will listen to your prayer and God will answer your prayer. Secondly, as Christians, before you read your Bible, ito, marami tayong ginagawa, pagbabasa ng Bible, sige, sinusunod natin. Mahirap lalo kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Pero make it sure, when you read your Bible, make it sure that you are filled by the Holy Spirit. Siguraduhin natin upang sa ganun ay maunawaan natin, labis-labis nating maunawaan at ganun na lamang ang ating magiging kasiyahan kapag tayo filled by the Holy Spirit. Bakit po? Mauunawaan natin ang salita ng Diyos. Di ba po ba? Madadama mo yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong spirito pag naunawaan mo ng lubusan ang salita ng Diyos. Bakit po? Ang secret dyan, be filled by the Holy Spirit. And thirdly, hindi lang when we pray, when we read our Bible, but also when we listen. Make it sure, when you listen to the Word of God, you are filled by the Holy Spirit. Bakit po may mga carnality? Bakit po may mga tiyatag nating na-offend
Lalo na kung ikaw ay masakit na appendicitis. Bakit po? And sometimes we don't listen well to the preaching of the word. Bakit po? Because we are, ano po yan? Tayo ay ano po? In our carnality state. Kaya nga pa kapatid, tandaan ninyo, ang kalaban ng feeling of the Spirit ay worldliness and carnality and doing nothing for the Lord. Mga mediocre Christian, alright? Bakit po? Sapagkat pag tayo filled by the Holy Spirit, even this what I'm sharing to you tonight, brethren, you will be blessed much. You will be equipped. You will be edified by the Lord. Why? Because you are filled by the Holy Spirit. Nais mo ba? Nais mo ba talaga na maski sa pakikinig ng salita ng Diyos ay tunay na madarama mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo at merong magandang resulta na mangyayari sa buhay mo? Praise the Lord for that. At pangapat, mga kapatid, as Christians, before you make decisions in life, ito po, mahalaga to. Kaya nga po maraming sumasabit sa atin at sumasablay sa buhay na ito. Bakit po? Sapagkat when we make especially major decisions in life, I tell you, make it sure that you are filled by the Holy Spirit. Sapagkat napakalaking bagay po ng banal na Espiritu Santo sa buhay natin, mga kapatid. Okay? Napakalaking bagay po na magagawa ng banal na Espiritu Santo sa atin as Christians. Tingnan niyo po anong sabi rito. Balik po tayo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1. And I, brethren, meaning to say, he was talking then to the Christians. He was not talking to unbelievers, but to the believers. At kung kayo po ay hindi pa believers of the Lord right now and you are not sure that you are going to heaven, this I would like to share with you. Believe on the Lord Jesus Christ and accept Him as your Lord and Savior with repentance of your sins. Sabihin mo, Lord, I admit that I am a sinner. Lord, I repent of all my sins. And now, Lord, I accept you as my Lord and Savior. Ganun lamang po, pag-amin, pagsisisi at pagtanggap, punong-puno ng pagnanasa ng pananampalataya at pag yan ay nagawa mo in a short manner of period of time, I tell you, if you truly believe what you have prayed to the Lord, God will save your soul and you will be with the Spirit of God. Nandyan na ang pagpupuspos, umpisa na ng pagpupuspos ng Banal na Espiritu Santo. Pastor, paano pag nagkasala ko pagkatapos ko tanggapin? We have only to ask, repent, or confess our sins. We have only to confess and say and repent of our sins. At sabihin natin, Lord, forgive me. Yun na po ang kailangan natin gawin. Cleanse my heart. Bring back the joy of my salvation. Di ba po ba? Yun lang ang kailangan natin, mga kapatid. Sabi rito, when I came to you, came not with the excellency of speech and of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Tandaan po natin, si Apostle Paul was not a great speaker. Kung tutuusin, talo siya ng maraming mga apostles. Talo siya ni Apostle Peter. Talo siya, maski ni Apollos, mga kapatid. When they speak, marami pong orator sa panahon niya. Nandiyan sila Plato, nandiyan sila Nietzsche at kung sino-sino, mapatid. Pero si Apostle Paul, magaling siya sa pagtatayo ng church, magaling siya sa pagsusulat ng mga aklat, lalo na yung 14 Bibles kung kasama, ang 14 epistles, lalo kasama na ang book of Hebrews, I tell you. Diyan siya magaling. But when he speaks, I tell you, ang totoo daw, mapatid, according to the history, siya po ay nangangatal. Bakit po? Siya ay may pagkautal-utal sa kanyang pagsasalita. Pero the demonstration of the demonstration of the Holy Spirit, hindi ibig sabihin na kung tayo may problema sa pagsasalita o whatever, na kahit hindi tayo mahusay at magaling at matalino katulad ng iba, basta as long na ikaw ay filled by the Holy Spirit,
you are in the win-win side because God will declare you that you are a winner. Loser ang mga magagaling, pero hindi sila tinatawag na na filled by the Holy Spirit. Tandaan ninyo, ang sabi, not mighty noble, not mighty are called, but God hath chosen the foolish things of the world to confine the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confine the things which are mighty. If we know only to humble ourselves before God and say, Lord, I have nothing to do, but you are the one that should lead me and empower me. Lord, use me as your tool of blessing, channel of blessing. So praise the Lord for that. Tandaan ninyo, kaya sabi niya rito, of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Verse 2, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Mahusay siya, sapagkat siya ay evangelist, kapatid, kahit siya ay nangangatala, tutal sa pagsasabi. When he speak, I tell you, he had to make it sure that he is filled by the Holy Spirit. Kaya marami pong naliligtas because he is filled by the Holy Spirit. Tandaan po natin, mga kapatid, when we witness, make it sure that we are filled by the Holy Spirit. Hindi ang husay at galing natin mag-witness, kundi ang husay at galing ng Espiritu Santo nasa atin. Hindi lang yung kapatid, when I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Tandaan ninyo, sabi ko nga sa inyo, ang Corinthian believers ay malalaking tao at mamayaman. Yan po ay mga Grego, sapagkat yan ang matataas masyado ang kanilang mga ere. May may kayabangan ng konti sa kanilang katawan. Mataas masyado lumipad ang mga Gregong ito. Pero tingnan nyo, kapatid, nakapag-win pa rin siya ng mga kaluluwa doon. Bakit po? Because he is filled by the Holy Spirit. Ang sabi rito sa verse 4, and my speech and my preaching was not with the enticing words of man's wisdom. Ang kanyang karunungan, kahit siya ay nagtapos sa paanan ni Gamaliel at kung kasaan pa ang kanyang naging karanasan, pero hindi yun ang kanyang inaalala at kanyang ginagamit, sapagkat yun ay lahat ay pawang pangtao lamang, but in the demonstration of Spirit and of power, filled by the Holy Spirit. Bakit po? Sapagkat sabi dito sa verse 5, what I would like to share with you, that your faith, ang inyong pananampalataya, should not stand in the wisdom of men, upang sa ganon, ang inyong pananampalataya ay hindi pundasyon ang karunungan ng tao, but in the power of God. Sa kapangyarihan ng Diyos, iba po ang Holy Spirit when He has filled us, brethren. I still could remember, if I would like to end my story like this, nung nagkaroon ng gawain sa isang iglesia, umawit ang kongregasyon, may isang bata nandoon sa likod, at isang tao, okay, na bisita. At yung bisita, umawit ang kongregasyon, parang wala siyang narinig. Nag-preach yung pastor, wala siyang narinig na boses from the preaching of a pastor. Okay? Pero, na nagsimula na umawit ang bata sa kanyang likuran, dinig na dinig niya, at tuwang-tuwa siya, at galak na galak siya. Bakit po? Narinig niya na kahit hindi ganong kagandahan yung boses ng bata, he was blessed too much by the Lord. At na-save siya nung araw na yon. Tapos, pagkatapos ng serbisyo, lumapit siya sa pastor. Ang sabi niya, pastor, nung ako po ay umupo at umawit, bakit po parang wala akong narinig na awitan?
Sorry po, Pastor. Noon kayo'y nag-preach, wala po akong narinig na boses sa inyo. Pero nung umawit yung bata, nadinig ko at damang-dama ko yung kanyang pag-awit. Sabi nung pastor, "Man, I'm sorry if we are not filled by the Holy Spirit." At yung bata lang ang filled by the Holy Spirit. Tandaan po natin, mapatid, whatever we do or say, whether this is spiritual or secular, make it sure when we talk or before we talk, before we sing, we as pastor, before we preach, we have to make it sure that we are filled by the Holy Spirit. The question is, do you believe in the filling of the Spirit of God? Not by might, nor by power, but my Spirit, saith the Lord of hosts. Father in heaven, thank you so much for this evening, O God, for sharing the Word of God. Lord, me as I preach and share the Word of God, make it sure that I am also filled by the Spirit. And those listeners at yung mga nanonood sa kanya-kanyang lugar, nawa o Diyos, be filled by the Holy Spirit. That starting tonight, something change will happen for the betterment. Nawa, mula ngayon, kung pwede lang lahat ng Kristiyano ay filled by the Holy Spirit para maging blessing ang mga sinasabi, binibless, maging blessing ang mga ginagawa, maging blessing ang lahat ng kanilang desisyon sa buhay. Thank you, Lord, because it's the Holy Spirit that will guard us, that will guide us, that will bring us in gaining heaven sent by the Lord. Thank you so much, Brother Father. In Christ I pray. Amen and amen. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Wika mo ay totoo, ikaw ang siyang tanging daan, walang iba kundi sa'yo, Panginoon at Diyos ko. Marami man ang naligaw, maraming na alinlangan,
ako ay hawakan, pagkat walang ibang pupuntahan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Sa tubig mo'y walang uhaw, ang laman mo'y kabusugan. Ika'y mula sa ating Ama, kaya lahat ng sa'yo'y walang hanggan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal